Taong 2023 noong nagpunta kami ng Cebu at tumawid papuntang Bohol. Tara at ating balikan at aming ibabahagi ang nagagandahang pasyalan na matatagpuan sa Cebu, gayon din sa Bohol. Madaling araw ang aming flight dito sa Manila at ito din ang first time na makakasakay ng eroplano si Margo at ang kanyang tata Nicole. At first time din namin ito as family na magta-travel sa Visayas. Kitang-kita ang tuwa at excitement ni Nicole at ang aming dudo sa pagsakay sa eroplano. In-enjoy kasabay ng paglipad ang Bukang Liwayway. Pagdating ng Mactan Cebu International Airport ay sumakay kami ng taxi papunta sa Lapu-Lapu City kung saan kami manunuluyan sa aming kamag-anak. Dito ay sinalubong kami ng aking pagkagwapong pinsan at nagpahinga muna kami dahil sa araw din na ito ay mamamasyal na kami. Maraming salamat sa aking butihing pinsan at sa kanyang butihing may bahay sa pagsama at pag-drive sa amin papunta sa mga pasyalan dito sa Cebu. Ang una naming destinasyon ay ang Carcar City, na humigit kumulang 1.5 oras ang biyahe galing Mactan, Cebu, kung saan hili-hilerang lechon ang makikita mo dito. Pero bago yan, daanan muna natin ang Cebu Cordova Link Expressway or CCLX. Balik na tayo papuntang Carcar City, hehe. Dito kami nananghalian at syempre ano pa ba ang kakainin natin dito kundi ang lechon. Matapos mananghalian ay dumiretso kami sa Monastery of the Holy Eucharist, also known as Our Lady of Lindogon Shrine o mas kilala natin sa tawag na Simala Shrine. Pang-apat na beses ko na nga itong napuntahan pero hanggang ngayon ay manghang-mangha ako. Feeling ko ay nasa England ako. Inabutan na kami ng gabi pabalik kaya dito kami naghapunan sa isang restaurant sa tabi ng 10,000 Roses. At syempre, di makukumpleto ang Cebu trip namin kung hindi namin ito pupuntahan. Day 2 ng aming Cebu trip. Muli kaming sinamahan ng aking pinsan dito sa mga pasyalan sa Cebu at buti na lang ay day off niya. Shoutout sa iyo, Insan Kevin! Una naming pinuntahan sa araw na ito ay ang Mactan Shrine. Ito ang unang-unang lugar dito sa Cebu na napuntahan ko noong una akong bumisita dito. Matapos namin ikutin itong Mactan Shrine ay dito na nga sa Top of Cebu kami nananghalian. Kalapit lang nito ang Temple of Lea na aming isusunod puntahan. Matatagpuan ang Temple of Lea dito sa Barangay Busay na itinayo noong 2012 ni Teodorico Soriano Adarna sa kanyang late wife na si Lea Albino Adarna. Pamilyar ba ang pangalan? Dahil sila lang naman ang lolo at lola ng aktres na si Ellen Adarna. Matapos naming malibot ang Temple of Lea, ay sinunod naman naming puntahan ang Sirao Garden or Little Amsterdam na matatagpuan naman dito sa Sirao, Cebu. Medyo nakaramdam na rin kami ng pagod dito, pero go lang dahil sa ganda ng kapaligiran at sariwang hangin ay na-enjoy namin ang aming pag-iikot at syempre picture-picture na rin. Nagpahinga lang kami ng saglit dahil ito todo na namin ang pamamasyal sa araw na ito. Dahil ang next destination namin, syempre hindi mawawala ang Basilica del Santo Niño. Dito na nga nagtatapos ang aming day trip sa pangalawang araw namin dito sa Cebu. Dahil kinabukasan ay pupuntahan namin ang Bohol. Day 3 ng aming Cebu to Bohol trip. Madaling araw nang umalis kami papuntang Cebu Port. Pinili namin ang maagang biyahe galing Cebu, papuntang Tagbilaran, Bohol at muli kaming inahatid ng aking pinsan. Mahabang pila agad ang aming dinatnan pagdating ng port ng Cebu.
Tatlong adult, isang infant. 1 taon. Sa Africa, okay. Nakailang balik na rin ako ng Bohol. Pero this time, halang excitement ang aking nadarama dahil first time naming susubukan ang ferry galing Cebu papuntang Bohol. 7 a.m. Sige ma'am, tularan din. Okay, salamat po. May ticket na kami. 6:30 na pa ma'am. Sa terminal fee, magbabayad lang ng 25 pesos. Ogo. Higit kumulang 2 o 3 oras ang biyahe galing Cebu Port papuntang Tagbilaran Port. Matapos ang ilang oras ay nakadaong na nga kami ng Tagbilaran Port at dito din kami susunduin ng aming service. There's a portion that's bound to Cebu for 9 days. Yan. This is your final call for board. Last call. Attention to all passengers of portion that's bound to Cebu for 9:30. This is your final. Dito no, nagulat ako na ang aming driver pala ay isang babae. Ma'am, okay lang po dito ako sa harapan? Opo. Okay. Opo. Gandang umaga po. Okay na yung likod sa harapan niya. Opo. At highly recommended sila ha. Kung gusto nyo mag-rent ng car dito sa Bohol, meron silang sedan at SUV. Pero dahil 3 lang kami, ay sedan lang ang nirentahan namin sa kanila. Pwede nga din pala itong self-drive or with driver. Search nyo lang itong FB page nila na ET Rent a Car, Bohol and Tours. Tara, simulan na natin ang pamamasyal. At syempre, naghanap muna kami ng almusal sa daanan. Matapos namin mag-almusal ay numeretso kami sa una naming destinasyon, ang Immaculate Conception Parish Church o mas kilala sa pangalang Baclayon Church. Isa ito sa mga National Historic Landmark na matatagpuan dito sa Bohol na naitayo taong 1727. Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang Exotic Animal Park and Butterfly Garden. Bigla natakot si Nicole. Tabi ka dun. Meron po kami Philippine Long-tailed Macaque Monkey. Pangalan po, Jan, saka Kenneth. Saan po ang pangalan? Kenneth. Kenneth. Hi, Johnny! Hi, Kenneth! Ang gwapo mo naman! Monkey daw, sabi ni Margo. Uy! 6 years old. Ang tagal ko hindi nakikita yung... Di siya ganun kalaki pero sulit na rin dahil pwede mo hawakan at makasama magpa-picture ang mga besya nating ahas. At ito na nga, nakaramdam na nga kami ng gutom at dumiretso na kami sa floating resto sa Luwai River. At dito namin napili kumain sa Rio Verde Floating Restaurant. Habang naglalayag ang aming restaurant ay may mga lokal na nag-aantay sa amin para kami ay i-entertain. At sumasayaw sila ng mga native dance para aliwin kami.
Nag-enjoy kami, maging ang mga turistong foreigner ay nag-enjoy din sa river cruise. At syempre, kumuha na rin kami ng souvenirs bago umalis. Syempre may bayad to. Ang next naming destinasyon, syempre hindi mawawala ang man-made forest na matatagpuan naman dito sa pagitan ng bayan ng Lubok at Bilar. Isa din ito sa mga tourist spot na ipinagmamalaki ng mga taga Bohol. Fast forward na nga tayo at dahil ang next destination natin ay ang Bohol Enchanted na matatagpuan dito sa bayan ng Bilar. Ano to? At dito din natin makikita ang mga Philippine tarsier na kadalasan ay matatagpuan lamang sa southeastern part ng Pilipinas gaya ng Samar, Leyte at dito nga sa Bohol. Shit. First time lang ni Mami makakita rin yan. Ay! Baby pa yan. Hindi Hindi baby yan. Ang mga tarsier ay may malalaking mata at kadalasan ay tulog sila sa hapon at gising naman sila sa gabi. Ang ganda din dito sa Bohol Enchanted, no? Malawak din ang kanilang pasyalan at na-enjoy namin mamasyal dito. At syempre, the last but not the least, ang sunod naming destinasyon ay ang Chocolate Hills View Deck dito sa bayan ng Carmen. Hindi pwedeng mawala ito sa mga checklist ninyo kapag kayo ay bibisita dito sa Bohol. Nakakahingal nga lang pag akyat pero sobrang nakakawala ng pagod pag narating mo na ang peak kung saan kitang-kita mo 360 ang pagkagandang formation ng mga hills. Ito ang last destination namin sa araw na ito at dediretso na kami sa aming hotel sa Panglao. Dahil kinabukasan ay ang karagatan na ipinagmamalaki ng Bohol naman ang aming pupuntahan. Gabi na nang marating namin ang aming hotel na tutuluyan dito sa Panglao, Bohol. Budget meal nga lang ito, no, pero masasabi kong malinis, maganda, desente at malaki ang aming tutuluyan. Day 4 na ng aming Cebu to Bohol trip. Pagkagising sa umaga ay nag-ayos na kami at dumiretso na kami papuntang Panglao Beach. Dahil sa hindi namin kabisado ang lugar ay pinili na lang naming mag-trike galing sa aming hotel papunta sa Panglao Beach. Cute naman ang Margo ko. Ang ganda dito sa Panglao, no? White beach at napakalino na karagatan. Sobrang nag-enjoy kami dito. Matapos ay bumalik na nga kami sa aming hotel. Ang flight pala namin ay sa gabi, no? Kaya diretso na kami from Bohol to Cebu going back to Manila. Oras na nga para umuwi. Galing sa aming hotel papuntang Tagbilaran Port ay sumakay nga ulit kami ng trike na nasa 300 pesos ang binayad namin papuntang port. Masasabi kong nabiting kami sa 4 na araw ng aming trip dito sa Cebu at Bohol. Pero sa 4 na araw na iyon ay napuntahan namin hindi lahat pero na-explore namin ang mga pasyalan sa Cebu at gayon din dito sa Bohol.
kayo kukuha ng itong ticket na to. Tapos sa kabila naman, punta kayo, doon naman kayo kukuha ng terminal fee. 30 pesos naman yun. Malungkot na masaya kami nga alis ng Bohol, baon ang mga memories ng aming paglalakbay dito sa Bohol. Nang makarating kami ng Cebu Port ay dumiretso na rin kami sa airport pauwi ng Manila. Sobrang saya ng Cebu to Bohol trip namin. Isa ito sa hindi ko malilimutang experience at memories kasama ang aking dudu. Dito ko din nasabi sa sarili ko na habang malakas pa ako ay magta-travel kaming pamilya at iikutin namin ang buong Pilipinas. At dito din nagsimula ang gala ni Dudu.